So, mga kapatid, isipin nyo kaya kung araw-araw ay Pasko. Naku, Pastor, ang gastos. No, Pastor, araw-araw, Pasko di ang gastos. No? The more you give, the more you receive din naman, di ba? Pero mga kapatid, ang pag-uusapan natin na araw-araw ay Pasko ay hindi po yung patungkol sa mga material na bagay. No? We are not talking to material gifts. No? Kasi nga naman, Pastor, birin nyo araw-araw Pasko. Di sana araw-araw ay 13 month, no? Pwede pag gano'n, no? Pero kung wala naman, eh parang ang bigat yata araw-araw Pasko, no? Gastos. No? Pero mga kapatid, ang tunay po na diwa ng Pasko ay hindi sa material na bagay. Amen? Oh. Kaya nga pwede natin sabihin araw-araw ay Pasko dahil kapag Pasko, no, ito yung panahon na may kapayapaan, may kagalakan, at pagbibigayan. No? At yun po yung tunay na diwa ng Kapaskuhan. No? Hindi nakabase doon sa mga material na bagay. Pero ang katotohanan, di ba, Pastor, ang hirap naman talagang sumaya, di ba? No, sasabihin na sinungaling si Pastor. No, kung sasabihin ni Pastor na madaling sumaya ng walang pera. To, di ba? Mahirap talaga po, no? Pero ang kaisipan po dapat natin, no? Hindi tayo doon dapat nakapokus. No? Ang focus natin kung ano yung tunay na diwa ng Pasko. No? Kung ito po ay maunawaan natin, pwede po tayo magdiwa ng Pasko araw-araw. Amen? No? Wala nang magagarbong regalo, mga handaan. Ang tunay na diwa ng Pasko ay yung ating kapayapaan, kagalakan, at yung ating pagbibigayan. So, Christmas is every day. So, ang ating pong teksto ay matatagpuan natin sa John chapter 1 verse 14 at sa Matthew 1, 21 to 23. At hayaan niyo po akong basahin sa wikang Tagalog. Naging tao ang salita, dito po sa John 1:14, naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatian tunay na kanya bilang kaisa isang anak ng Ama. Siya ang puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. In Matthew 1, 21 to 23, ito pong sinasabi, magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol sapagkat iniligtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang birhe at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan nito ay kasama natin ang Diyos. Tayo pong lahat ay sumandaling manalangin. Aming Diyos, aming namang makapangyarihan sa lahat, doon nga po na maraming salamat, Panginoon, sa biyaya ng buhay na kami ay inyong ginising, ibinangon sa aming mga higaan. At ngayon, Panginoon, ay naririto kami, sama-samang makikinig ng inyong mensahe. Salamat po, Panginoon, sa presensya ng bawat kapatiran natin ito at maging sa aming mga bisita, sa aming mga kamag-anak, Panginoon, na naririto. Maraming salamat po sa kanilang buhay. At samahan niyo kami, Panginoon, sa pangkinig ng inyong mensahe. Makita nawa namin ang aming kalagayan. Makita nawa namin ang aplikasyon nito sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus at sa patuloy na paggabayan ng inyong Santong Espiritu. Amen. So, mga kapatid, simula na din po ng ating Advent. No, Advent Sunday. So, ito po ay tradisyon natin. Nakikita niyo yung kandila dito, may 4 na kandila. At ngayon po ay unang linggo ng Disyembre. At tayo ay nasa Advent of Hope. Ayan po, nasindihan po natin yan kanina. No, so, hanggang merong hope, merong peace, may joy, and yung sa Christmas po, sa 22 ay yung love. No.
So, mga kapatid, every day is Christmas because, bakit araw-araw Pasko? Paano natin masasabi na pwede tayo mag-celebrate ng Pasko araw-araw, kahit hindi December 25? Why? So, hindi naman talaga December 25 pinanganak si Cristo. Natin na tayo. Hindi naman talaga siya pinanganak ng araw na yun. Pero yun yung tradisyon na sineselebrate natin yung Christmas. But our theme today is why can we celebrate Christmas every day? Una is because God is with us. Kasama natin ang Diyos. Amen? Sa ating buhay mga kapatid, kung kasama natin ng Diyos, araw-araw po ay Pasko. Parang di ka excited. Ayaw niyo bang gumastos? Alam niyo yung pera, ginagastos ka mga kapatid. Huwag yung itatago lang. So, kung tayo, mga kapatid, sabi natin, God is with us, yung binasa natin kanina, Christmas is Emmanuel. God with us. Ang katotohanan ito, mga kapatid, ay hindi lang isang beses. Kasi minsan isipin natin, one-time event lamang ng Pasko. Isang beses lamang pinanganak ang ating Panginoong Hesus. Pero mga kapatid, nung pinanganak po ang ating Panginoong Hesus sa Bethlehem, hindi lamang po ito an historical event, hindi lamang po ito isang pangyayari, kung hindi ito po ay simula ng walang hanggang presensya ng Diyos. Amen? Ibinigay ng Diyos Ama ang buktong na anak, ipinanganak sa Bethlehem, at yun po hindi po one-time event. Yun po ay simula na makakasama natin ang presensya ng Diyos. Tulad po ng ipinahayag ng mga anghel, sabi ng mga anghel, sabi ng mga anghel doon sa mga pastol, peace, peace and joy has came upon you. At mga kapatid, ang Panginoong Hesus ang nagbigay ng regalo sa ating mga buhay. He brings peace in the middle of struggle and joy in depths of our hearts. Ang dapat kasing maunawaan ng tao, napakarami po kasing umaagaw ng atensyon ng tao. Hindi nyo ba napansin? Taon-taon na lang, ang simbolo ng Pasko ay palayo ng palayo sa Diyos. Nung mga panahon na bagong dating ako, mga 10 years ago, pag pupunta ka sa mga negosyo, si po comprare qualcosa, kung may piccolo Gesù, baby Jesus, may Belen, ngayon, puro bago Natali na. Wala. Actually, kailangan na namin ng props ng baby Jesus ng maliit yung figurine. Wala nang mabili. Ang isa Chinese, no, Chef? Wala sa Chinese mabili ng mga baby Jesus, yung mga bilin-bilin, wala na. Puro bago Natali na. Puro Christmas tree. Wala nang star na. Christmas tree na lang yung mabibili nyo. Napakalayo na. Yung sumisimbolo talaga na mayroong relevance kay Jesus Christ. Pero mga kapatid, as Christians, tayong mga naniniwala sa Panginoon, tayong mga naniniwala sa Panginoong Hesus, ito ay isang hamon sa atin. Na ang focus dapat ng ating mag-atensyon ay hindi doon sa celebration, kung hindi mismo sa ating Panginoong Hesus. Siya yung nagbigay ng peace, siya yung nagbigay ng love, comfort sa ating mga kapatid. Ibinigay niya yung greatest gift. At kung ikaw mga kapatid, everyday, meron kang regalo, meron kang magandang natanggap na regalo mga kapatid. Sapat na di ba yung gigising ka sa umaga? Ano sasabihin nyo? Ay, papasok na naman. Tutrabaho na naman, hindi, di ba?
Every day, we must thank God. Amen. Ginising tayo. Minsan, ang dami natin hinahanap eh. Pero yun lamang nagising tayo kaninang umaga, mga kapatid, it's enough. At lalo, kung meron tayong Diyos sa puso, it's enough to say, thank you, Lord. No? Each morning as we wake up, we can say, thank you, Lord, for being born into my life today. No? At ito ay isa sa diwa ng Pasko, mga kapatid. Na tayo ay merong Diyos na kasama. Ibinigay ng Diyos yung greatest gift para sa atin. At pangalawa, every day is Christmas because it is a call to live out Christmas daily. No? Hindi nyo ba napapansin pag Pasko, ano yung mga kaisipan ng tao? Diba? Pag may gera, ano? Pag Pasko, diba may ceasefire? Diba? No. Pag Pasko, merong kagalakan, family reunion, handa dito, kainan dito, di ba? Pag Pasko, no, may pag-iibigan. Kasi nagbibigay tayo ng mga regalo. At bakit tayo nagbibigay ng regalo? Eh, Pasko, para may matanggap din ako. Di ba? Ganun ba yan? Kaya tayo nagbibigay ng regalo para may matanggap din, no? Tapos pag ayaw nyo magregalo, huwag nyo na akong regaluhan para hindi ko na rin kayo niregaluhan. Ganun ba yun? No. Kaya tayo nagbibigay ng regalo, mga kapatid, because we love one another. No? Kaya nga, mga kapatid, it's a call to live Christmas every day. No? Ipamuhay natin. No? Kaya na, kaya sarap isipin na bawat Pasko nagiging maibigin tayo. Bawat araw nagiging generous ka. Diba? Yun yung spirit eh. We are living every day the spirit of Christmas. Hindi lamang doon sa decoration. Naalala ko nung bata ko, yung tindahan namin. Totoo to, hindi ko ito invento. No? Pag December, naglagay na nung mga may tindahan kasi kami nung araw. Pag December nun, maglalagay na ng mga Christmas decoration. Hindi na aalis ng dad ko yun. Papalitan yun, the following year na ng December. Tapos, sasabihin ng mga tao, bakit hindi nyo pa inaalis yung mga decoration nyo? Ang sasagot ng dad ko, kasi po dito sa tindahan namin, araw-araw ay Pasko. No? Kaya tuloy yun. Nalugi. Kasi puro discount. No. Puro discount kasi araw-araw Pasko. Pasko pala doon sa tindahan nila, Pasko doon lagi. Doon kayo bumili. No, puro discount. No. Pero ang maganda doon, mga kapatid, the spirit of generosity. Yung makita natin na araw-araw, we must celebrate and make love in action. Yun po yung napakahalaga. Minsan kasi, kaya nahihirapang lumigaya ang maraming tao. Kasi hindi po napopokus doon sa pag-ibig. No? Napopokus lagi ang maraming tao doon sa bigat ng pagregalo, materialismo. No? Kaya kapag kulang na sa pera, kapag kulang na sa mga material na bagay, nahihirapan na silang lumigaya. Pero ang mahalaga dito, mga kapatid, yung espiritu ng pag-iibigan na lagi natin maipamuhay, no? Maibigay yung pagmamahal natin sa bawat tao na nakapaligid sa atin, especially yung mga mahal natin sa buhay, siyempre. So, the greatest example of these brothers and sisters is God. God the Father gave His only begotten Son. The greatest act of love. Minsan, nung bata ako, madalas kong narinig yung, kung ito ba naman ka, no, kaisa-isa yung anak mo, ibibigay mo ba yan para mamatay? No? Meron ba dito? No? Kaisa-isang anak, ibibigay para mamatay? No? Sasabihin siguro ni Kuya Oran, bahala sila sa buhay nila. Hindi ko bibigay, sino? No? Siguro, ganun yung magiging kaisipan natin eh. Pero mga kapatid, because of the greatest love,
ibinigay ng Diyos yung kaisa-isa niyang anak. No? Yung pinaka-importante. At mga kapatid, sa buhay natin ngayon, hindi naman po nire-require lagi ng Diyos is sacrifice. No? Minsan, kaya nagbibigatan ng maraming tao na sumama sa church. Kasi, ang bigat-bigat naman sumama din sa mga yan. No? Practice na practice. No? May presentation pa. Iba naman yan. Hindi nyo alam, para sa 100, para sa Panginoon. No? Hindi para sa pera. No? Para sa Panginoon yung ginagawa natin. No? Kidding aside na po. No? 150 lang. Hindi para sa 150, para sa Panginoon yun. No? Bahagi lang yun ng kasiyahan. No? Pero, ang maganda dito mga kapatid, every year, nagkakaroon kasi tayo ng something to look forward to. Diba? May tradisyon, may katuwaan, no? Tapos imagine nyo ngayon, umatila pa tayo ng mas malaking lugar, no? Para lang i-accommodate yung presentation mamaya at makita ng mga bisita natin. But the thing is, brothers and sisters, no? Yung pag-ibig, no? Dito na-express natin yung pag-ibig natin sa bawat isa. Alam ko, mahirap mag-prepare. Magbalot ka lang ng mga regalo. Buong mga bata, ang dami natin bata, regaluhan nyo. Diba? Kung hindi nyo ba mahal ang bawat isa. Amen? No? Hindi po natin magagawa ito kung hindi natin mahal ang bawat isa. Amen? Parang napipilitan lang talaga. Parang napipilitan lang. Amen? Amen! Alright. Pakita nyo ng mahal ng bawat isa. No? So, mga kapatid, ako to live Christmas daily. No? Nasaan man tayo, iba ba ng kasama natin kung makikita ng tao na mayroong laging pag-ibig sa atin mga kapatid. Araw-araw po ay Pasko. No? And another, when we think of Christmas every day, we remember that this call is to love and serve is ongoing. No? Patuloy po ito. No? Hindi po ito one-time event. At nabubuhay po ang diwa ng Pasko habang tayo ay nag-iibigan. At mga kapatid, remind you, no? Hindi lamang po pag-iibigan ang diwa ng Pasko. It's also a time for forgiveness. No? Meron ba dito mga may kagalit? Kaaway? No? No? Kaya nga, ang Pasko po ay panahon ng pagpapatawad. No? Saka, ano na yan eh? Thing of the past. No? Past is past. No? Yung mga asawa niyo, patawarin mo na yan. No? Ito ba? May mga kasalanan ba? So, Christmas is a time for forgiveness, mga kapatid. Love, peace, joy, and forgiveness. No? At another thing is for us to have Christmas every day is to share the light. No? Ito po yung number 2 natin. Sharing the light of Christ in the dark world. No? Nakita po natin ang gulo ng politika, no, sa Pilipinas. No? Nakakalungkot. No? Maraming ang post sa Facebook, no? Nakalagay pitiful. No? Nakakalungkot. No? Pitiful Philippines. No? Kasi, biro mo, yung mga inaasahan natin na matataas ng posisyon sa pamahalaan, sila-sila yung magugulo. No? Sila-sila yung hindi maintindihan. Samantalang ang daming issue, ang daming problema. But the thing is, brothers and sisters, sa mga tao na mayroong Diyos sa puso, no? Kailangan po natin maging ilaw ng sanlibutan. Kaya nga, we are the light and soul. In times of crisis, in times of darkness, mga kapatid, kailangan natin maging ilaw. No? At kung tayo ay may ilaw sa ating mga puso, mga kapatid, ang ibig sabihin po niya, nasa atin ang ating Panginoong Hesus. We have Christ in our lives. So Christmas reminds us of this light, and it calls us to share with others.
every day, we have the opportunity to be the Christmas lights. Alam niyo ba yun? Na bawat araw na ginawa ng Diyos, binigyan tayo ng oportunidad, no? Para maging ilaw. Paano yan, Pastor? No? Sa mga kaibigan nyo, no? Sa panahon na sila may problema, sa panahon na sila nalulungkot, naroon kayo, no? To comfort them. Diba? Sa panahon na nangangailangan sila, nangihina sila, nandun tayo para magpalakasan. Kaya nga mga kapatid, in a church, we must develop hindi lamang po yung fellowship Hindi lamang yung araw ng linggo tayo nagkikita-kita. No? Kasi yung Webes talagang hindi po kayo makita. No? Marami talagang absent sa Webes. At least sa linggo, marami tayo paglinggo. No? Pero mga kapatid, hindi lamang po yun. We are establishing here a family relation. Diba? As a church, no? As Christians, isa po tayong pamilya. No? Magkakapatid, kaya nga tawag natin, ano? Brother, sister. Diba? Dahil tayo ay pamilya. No? At in times of need, no, sa mga kapatiran, sa panahon ng problema, tayo ay nagkakanya-kanya. Nagdadamayan. So, kailangan po natin yan, mga kapatid. Lalo tayo na sa ibang bansa tayo. No? Yung iba sa atin, walang pamilya dito. No? Yung iba sa atin, nasa Pilipinas yung mga mahal nila sa buhay, nag-iisa sila. No? So, sino po yung support natin? No? Sino po yung support group natin? The church. No? Yung family church natin. So, kaya nga, we must not isolate ourselves. Minsan kasi, marami tayong nakikita. Ako masyado lang forgive me if I'm always using yung mga nakikita kong post sa Facebook. Kasi napaka-relevant Ang dami kasing post, especially yung sabi nila, ano ba ang church? Di ba ang church daw tao? No? Sinasabi nila yun, meron pang isang comment, ang church daw ay tao. Tama naman, we are not the building itself. Hindi tayo establishment. So, kung ang church daw ay tao, hindi na daw kailangan, kung ikaw yung church mismo, hindi mo na daw kailangan gumalo sa mga pagtitipon. Yun yung sinasabi ng isang komentor. No? Pero mga kapatid, totoo po yun. No? The church is not the building itself. No? At tayo mismo, if you accept Christ as your Lord and Savior, kasama ka sa church. No? You're a church. You're a member of a church. Pero mga kapatid, ito po yung huwag natin kaligtaan. At sinabi din po yun ng Biblia, na huwag nyo kaligtaan ang mga pagtitipon. So how can you develop a fellowship? So kaya ano ba yung laging illustration ni Apostol Pablo? So, kayo ay bahagi ng isang katawan. Ang bawat bahagi ay may kanya-kanya, layunin, may kanya-kanyang function. So, kung ikaw ay paa, can you survive as paa lang? Diba hindi? Kung ikaw ay mata, hindi ka mabubuhay ng mag-isa lang. So, yun po yung illustration ng mga kapatid. Kailangan meron tayong fellowship. Kaya nga sabi, huwag niyong kaligtaan ang mga pagtitipon. Kaya ito po yung kailangan natin i-develop. At this is also a place where we can grow. Sa church. Kahit tayo ay pwede tayong mag-self-study, magbasa ng Biblia, but hindi po natin talaga magagamit yun without yung pakisalamuha. Napaka-importante po nun. So, paano natin masishare sa ibang tao kung mismo doon sa ating mga inner circle, hindi natin magawa? How can we alive? How can we encourage people na nandoon na sa circle natin? Hindi tayo nakikipag-participate doon sa nasa circle natin. Paano pa tayo lalabas? So, ito po yung ating breeding ground as Christians in church. Ito yung magpapalakas sa atin. So,
we can go out, no? Spread the word, and be alive. Di ba? Doon po natin magagamit yung mga natutunan natin as we mature inside the church. So, mga kapatid, yung mga maliliit na bagay, napakahalaga po yan sa ating kapatiran. No? Pangangamusta, small act of kindness, di ba? Sa atin po na mga mananampalataya, no? Kapatid, no? Hindi natin alam, yung problema pala si kapatid na ganito, si ganyan. May sakit pala. No? So, ganoon po dapat yung ating pagkakamustahan. No? At sa atin po, no? Hindi man po nagagawa ng pastor yung mga musta ng bawat isa. No? Tayo po lahat ay may responsibilidad. No? At kung hindi man, sabihin nyo kay pastor, no? Si kapatid na ganito, meron ka lang ano. No? Kasi, siyempre, ito po yung dapat ginagawa natin, nagpupulungan tayo. No? So, remember that every day holds, no? Bawat araw po ay meron tayong tsansa. No? Kaya nga, mga kapatid, alam nyo, laging sinasabi yan na ang bawat araw ay bagong pagkakataon. Every day is a chance to give, to love, to encourage. No? Kaya hindi po tayo nabubuhay ng saganang atin lang. Oh? Yun po yung magandang makita natin. Kasi, mga kapatid, napakalungkot ng buhay. No? Napakalungkot ng buhay kung ang bawat araw ay same old routine. Gigising ka, magtatrabaho ka, mamamahinga ka, kakain ka, paulit-ulit na lang. Ano bang purpose ko? Diba? Pero kung alam natin na bawat araw ay mayroong oportunidad na magmahal, gumawa ng mabuti, makapag-encourage ka, o ang purpose nyo, manginis lang. No? Mambisit ng ibang tao. No? Sumira ng araw. Diba? Yun ba ang purpose natin? Hindi. No? Ang gagawin natin, yung kabaliktaran. No? Share ko lang yung experience ko kahapon. Talagang ako may akong nagmeditation niya ako dito sa via Pisica, dito sa San Lázaro. Nag-edad na siya, matanda na siya sa daw yung titulare. No? Dahil digital na, no? Yung pagpipirma ng pagkatapos mo ng meditation, naka-tablet na kami. Wala nang papel. Sabi niya, Jose, non posso firmare un questo bianco. Io non leggo niente. Sabi nga gano'n, mga matanda. Non posso firmare. Sabi niya, gusto niya, yung tablet daw, ipotokopya doon sa ano. Sabi ko, no, signor, perché dobbiamo mandare tutto by mail. No, oggi adesso è tutto digitale. Senza foglio, non mangiamo più il foglio. No, non voglio pagare, sabi niya, non voglio pagare. Io, paga te, paga tu, l'azienda, galit. Tapos sabi niya yung tablet ko talaga, Pwesto, ibabalik ko talaga yung tablet. Nung voglio firmare. Tapos sabi nung sekretary niya, abi pasensya, Louie. Di na naman sabi, paso. Abi pasensya. No, sabi ko, signora, non sono abituato con questo sistema. Io lavoro bene. Dico gano'n. Voglio avere un rapporto bene anche, deve trattarmi bene, sabi kong gano'n. Tapos, sabi niya, hanggang sa uli, sabi nung matanda, non voglio firmare. Devo lavorare, sabi niya. Sabi ko sa signore, anche io devo lavorare in un altro posto. Sabi niya, devi firmare questo, se no, non vale niente. No. Talagang hanggang sa huli, no. Sabi ko doon sa sekretary, imamanda na lang subito via mail yung laboro. Di alam pinirmahan niya na eh. Tapos, nag-hysterical talaga siya. Yung lugar niya kasi, ang sikip-sikip. Nagwala siya doon, ginanin niya yung mga tapos, bye! Ginanin niya talaga ako. Hanggang sa, hindi mo, tawag ako sa opisina. Di kasi, inunahan ko na yung opisina.
Kasi baka mamaya tumawag sila, sabihin, yung ragazzo nyo hindi ayos. Sabi ko, nagtrabaho ko ng maayos. Gusto nyo pala, may bantay. Bakit hindi nyo ako pinabantayan nung nagmamanitensyong niya? To cut the story short, sabi ko dun sa opisina, sabi ko, hindi dapat ganyan yung trato. Sabi ko, pumasok ako dun, maayos yung ginagala ko sila. Kailangan ko din ka ako na respeto. Sabi ko, hindi na ako babalik doon sa posto na yun. Sabi ko gano'n. So, ang point natin dito mga kapatid, no? Nakita nyo yung as simple as that, no? Sira na yung araw, di ba? Ang hirap ng magtrabaho yung mga susunod mong pupuntahan na kapag nakakita ka ng medyo matanda, matatakot ka na, baka trapuhin ka din ng gano'n, di ba? Nakakatakot yun, ha? Pero mga kapatid, no, nakita nyo yung difference, no? Kung lahat ng tao gano'n, di ba? Napakahirap mabuhay. Wala, kahit paswenduhin niyo ako ng malaki, kung gano'n naman ang amo mo, isipin niyo siguro yung mga tauhan niya. Ang dami, ang laki ng kapanahon. Isipin niyo yung mga amo, yung mga nagtatrabaho doon, gano'n yung araw-araw na pasensya nila doon sa amo nila na yun. Pero isipin niyo kung yung tao na yun ay mabait at nagbibigay ng encouragement, yung mabubuti. Meron naman. May mga kliyente ako napupuntahan na kulang na lang. Meron pa nga na matanda na siya. Pilit na pinagbubukas ako ng beer. Sabi niya, boy bira. Sabi ko, no, di ko laborari ang pora. Si Bulete torno to po, I say. Gano'n na binigay. No. Pero merong mababait, no? So, nakita niyo yung point dito, mga kapatid. Kung meron tayong Diyos sa puso natin at tayo yung nagiging encouragement, nakikitaan tayo ng kabutihan, nakikitaan tayo ng kabaitan, mga kapatid. No? Nakikita nila yung difference, nakikita nila yung liwanag. At tayo po ay nakapagbibigay ng kapurihan sa ating Panginoon. So, and the last thing mga kapatid, araw-araw ay Pasko kasi meron tayong pag-asa. That's why the reason we light up this candle, a symbol of hope, na ang bawat araw, huwag tayong mawawala ng pag-asa. Punong-puno ng pag-asa. Kaya nga, it's sad to say, maraming tao yung nagpapakamatay, kinikitin nila yung sarili nilang buhay. Bakit? No. What is the number one reason why people commit suicide? Ha? They lose hope. They lose hope. Wala nang pag-asa. Mabuti pa, kunin ko na lang ang buhay ko. No. Pero mga kapatid, yan po ang meron tayo. Amen? The hope. No? Na meron tayong buhay na naghihintay. Meron tayong Diyos, meron tayong tagapagligtas. At anuman yung hirap ng sitwasyon, mga kapatid, meron tayong pag-asa. No, at ang sabi, Emmanuel, God is with us. No? Hindi po isang beses lang ipinanganak. No? At iniwan na tayo sa ere, hindi po. Isang beses pinanganak, isang beses namatay, pero ang sabi po ng Biblia, ang pangako ng Diyos, kasama natin siya. Amen? God is with us. Kaya yung mga batang maliliit, bakit napakakampante ng mga yun? Kasi kasama nila yung magulang nila. Diba? Ano man yung aguluhan, sige, tuloy lang ang laro. No? Kasi, nandiyan yung magulang eh. No? Kampante sila. Ganon din po tayo dapat, mga kapatid. No? Kasama natin ang Diyos. And we have this hope. Kaya nga araw-araw ay Pasko. Sa ating pong mga bisita, sa ating mga ngayon lang nakasama, ang Pasko po, mga kapatid, ay paraan upang ipaalala sa atin ng Diyos yung dakilang regalo na ibinigay niya yung kanyang buktong na anak. Hindi niya po tayo iniwan. Mayroong pag-asa ng kaligtasan. Na sa kabila po ng
kaguluhan ng mundong ito. Sa kabila ng maraming umaagaw ng atensyon at ang tao ay palayo ng palayo sa Diyos, ang Diyos po ay nariyan lang. Hindi siya nagbabago. Ang tao po ang nagbabago. Ang tao ang lumalayo. Ang tao ang pilit na ginugulo ang kanyang sarili. Kaya po mga kapatid, sa mga panahon na ganito, nakakarinig tayo ng mga mensaheng patungkol sa Diyos, nakakarinig tayo ng mabuting balita ng Diyos. Nakakapunta tayo sa mga ganitong gathering ng mga mananampalataya. Ito po ay paalala sa atin ng Diyos na nariyan po ang isang tagapagligtas na si Jesus. Ibinigay niya ng libre. Walang bayad. Regalo, ang pinakamahalagang regalo na minsan natatabunan ng mga materialismo, natatabunan ng kaabalahan. Nakapokus tayo doon sa imbis na magalak tayo, ay, Pasko na naman, gastos na naman. No? Pero nakakalimutan natin ang tunay na diwa ng Pasko. Bakit natin ginagawa ang lahat ng selebrasyon? Bakit natin nagbibigay? Bakit tayo nag-effort? Nakakalimutan natin lahat ito. Kaya nga mga kapatid, may we carry the peace of Christ in our hearts. May we extend His love to those around us. May we find joy in His presence and let it fill over into everything we do. Yun po yung napakahalaga. Na makita sa ating liwanag ng Diyos sa bawat aspeto ng ating mga buhay, sa lahat ng ating ginagawa. Kaya nga mga kapatid, naway dalhin natin ang kapayapaan ng Kristo sa ating mga puso. Naway ipaabot natin ang kanyang pagmamahal sa mga tao na nakapaligid sa atin. Naway pagdayin natin ang kaganapan sa kanyang presensya at hayaan itong dumaloy sa lahat ng ating ginagawa. At naway ang liwanag natin na kanyang liwanag ay kayang baguhin ang mundo na puno ng kadiliman. Amen? Kaya nga mga kapatid, as we end this message, it is a reminder for us to have joy, hope, peace, that knowing Jesus is with us. Amen? Kasama natin ang Diyos, at dahil kasama natin ang Diyos mga kapatid, araw-araw ay Pasko. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu.